Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napakurap si Aki habang sinusundan ng tingin si Claire. Napatingin siya sa bandang puwet nito. Pinagkiskis niya ang mga kamay at saka tahimik na napasipol. Weakness niya ang matambok na puwet. Napalunok siya nang kumembot ang mga balakang nito. Oh my God! Nagpapanik na bulalas niya sa isip nang maramdaman ang biglang paninigas ng pagkalalaki niya. He was tempted to pull Claire closer to him the very moment. He desperately wanted to ravish her lips. And God knows what else. Tara na? Untag ni Claire sa kanya. Okay. Ano ako maglalakad nito? Mauna ka na sa pagbaba, mag-CCR lang ako. Napakunot noong tumango ito. Okay. Nang makalabas ito ng silid ay tumakbo siya patungo sa banyo. Oh my! The dress suits you, Iha. Lalong lumutang ang beauty mo. Red is really your color. Nakakainggit? Puri kay Claire ni Tita Lucille. Ako ang pumili niyan, tita. Pagyayabang ni Aki. Nakakawit ang kamay nito sa kanyang baywang. Perfect talaga, iho. Malawak ang ngiting wika ng ginang. I'm sure, napakagwapo o napakaganda na magiging baby ninyo. Excited na akong magkaapo sa inyo. Huwag kang mainip, tita. Tugon nito. Nakataas ang isang kilay na tiningala niya ito. Ngumisi lang ito na parang high school boy at saka lalo pa siyang kinabig palapit dito. Napahinga siya ng malalim. Huwag kang umasa, Claire. Maawa ka sa sarili mo. Marami ng bisita nang dumating sila sa mansyon ng kaibigan ni Tita Lucille. Halos puno na ang malawak na lawn kung saan ginaganap ang pagtitipon. Bonggang-bongga ang ayos ng paligid. Mayamang businessmen ang mag-asawang nagse-celebrate ng silver wedding anniversary. Naumpisahan na ang halos 1 oras na seremonya, ang pagre-renew ng vows ng mag-asawa. Nakapwesto sina Claire, Aki at Tita Lucille sa bandang likuran. Aware na aware si Claire sa paligid. Noon lang siya nakapunta sa isang okasyon na puro mayayaman ang mga bisita. Pagkatapos ng inisyal na pagkamangha at matinding tensyon kung makakaakto ba siya ng tama sa bonggang pagtitipon, saka siya naging aware sa gwapong katabi niya. Kanina pa niya nararamdaman na pasulyap-sulyap si Aki sa kanya. Nang minsang mahuli niya ang tingin nito, kumindat ito sa kanya at saka bumulong. I can't get my eyes off you. Diyos ko, tense na nga ako, nagpapakilig pa ang isang to. Pinandilata niya ito, kahit deep inside ay parang bangenge ang pakiramdam niya sa sobrang kaligayahan. Parang biglang nagsitugtog ang mga harpa at nagsipag-awitan ang mga anghel. Ngumiti na lang siya at itinuon ang atensyon sa unahan. Nang matapos ang seremonya ay nagsimula na ang kainan. Halos hindi na ito humiwalay sa kanya. Ito pa ang naglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Kain ng kain, walang ganyang kasarap na luto si Manang Bebang. Biro nito. Tumawa siya. Loko ka, sumbong kaya kita. Naging makahulugan ang ngiti nito. Kailan mo ba ako ipagluluto, honey? Kailan mo ba ipatitikim sa akin ang luto mo? Hindi niya alam kung may iba pa itong naisip pakahulugan sa sinabi nito. Pero pinili niyang huwag bigyan ng mali siya iyon. Marunong akong magluto, pero puro pang mahirap lang na pagkain. Hindi ko kaya ang mga ganito kasosi. Bibili ako ng cookbook, sundin mo na lang. Kailangan pa ba yun? Malapit na tayo mag-divorce, di ba? Pabirong sabi niya kahit parang sinisipa ng kabayo ang puso niya. Napalis ang ngiti sa mga labi nito.
Hindi na uli ito nagsalita pagkatapos niyon. Alam niya na hindi na naman ito nagustuhan ang sinabi niya. Halos hindi na uli ito nagsalita sa sumunod na 1 oras. Hindi ka yata nag-enjoy sa party, Matsunaga? Komento ni Tita Lucille nang nasa sasakyan na sila pauwi sa Dasmariñas Village. Not at all. Matabang na tugon ng binata. Napasulyap lang si Yarito at nanatiling tahimik sa pagkakaupo sa backseat. Pagdating nila sa bahay, dumiretso si Aki sa study room sa ibaba. Ang tiyahin nito ay pumasok na sa loob ng silid nito. Umakyat na si Claire sa silid niya at nag-shower ng mabilisan. Pagkahiga niya sa kama, laman pa rin ang isip niya si Aki. Ano ba talaga ang tumatakbo sa isip nito? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala lang sa kisame. Bigla siyang napapitlag nang marinig niya ang mahihinang katok na iyon sa pintuan. Napabalikwas siya ng bangon. Nataranta. Paano kung si Tita Lucille ang kumakatok at makita nitong wala si Aki sa silid na iyon? Pero pagbukas niya ng pintuan, si Aki ang nakita niyang nakatayo sa pasilyo. Hindi pa ito nakakapagpalit ng damit. Aki, sambit niya na napasapo pa sa dibdib. Akala ko'y si Tita Lucille na. Bakit ang hina mong kumatok? Pwede ba tayong mag-usap? Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Napakunot noo siya pero hindi na siya nagkomento. Sige, sabi na lang niya at saka binuksan ng maluwang ang pintuan. Dumiretso ito sa couch. Sumunod naman siya roon. Mabuti na lang at disente ang pantulog na suot niya kaya hindi siya nakaramdam ng pagkailang dito. Galit ka na naman ba sa akin? Tanong niya nang lumipas ang ilang sandaling tahimik pa rin ito. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Tell me honestly, Claire. Gustong-gusto mo na bang matapos to? Hindi niya alam kung ano ang itutugon doon. Kung pwede lang niyang sabihin dito ang totoo na gusto sana niyang habang buhay na lang sila sa setup na iyon. Oo, sagot niya. Para matapos na ang pagkukunwari natin sa harap ni Tita Lucille. Habang tumatagal kasi, napapamahal na siya sa akin, Aki. Hanggat maaari, ayoko na siyang lokohin. Masasaktan ako kapag dumating ang oras na malalaman niya na hindi pala tayo magkakatuluyan. Worse, kapag nalaman niyang ilusyon lang pala ang lahat, na hindi Zebi ang pangalan ko at wala talaga tayong relasyon. Nai-imagine mo ba ang magiging reaksyon niya? Bumuga ito ng hangin at matagal bago nakasagot. I don't know what's happening to me. Pagod ang katawan ko sa araw na ito. Gusto ko na sanang matulog, but I couldn't. Ayokong matulog na hindi ko nagagawa ang isang bagay na gustong-gusto kong gawin for ages. Aki. God, I'm sorry, Claire, but I need to do this. Napaawang ang bibig niya. Bago pa siya makapagsalita ay nakabigla siya nito at naikulong sa mga bisig nito. Pakiramdam niya ay biglang namanhid ang buong katawan niya. Aki? Bahagyang inilayo nito ang sarili para matitigan ang mukha niya. Can I kiss you? Napalunok siya. Kitang-kita niya ang pakiusap sa mga mata nito at wala siyang nagawa kundi sundin ang dikta ng kanyang puso. Sa halip na sumagot, ay kinabig niya ito sa batok at hinagip ng kanyang bibig ang mga labi nito. Sa isang iglap ay naramdaman niya ang mapusok na dila nitong pilit na nanghihimasok sa loob ng bibig niya. Kusang bumuka ang mga labi niya para i-welcome iyon. He kissed her hungrily, sucking the sweetness from her lips. Tinugon niya ang halik nito at hindi siya nagprotesta nang maramdamang humaplos sa ibabaw ng kanyang dibdib ang isang kamay nito. Claire, he groaned. Tanging daing lang ang nagawa niyang itugon doon. Parang biglang natauhan ito. Mabilis na pinaglayo nito ang kanilang katawan. Hinagilap nito ang mga mata niya at saka huminga ng malalim. Thanks, Claire. Good night. Good night. Tugon niya na hindi pa rin masyadong nahihimasmasan.
Tuluyan na itong lumabas ng silid. Nang maiwan siya roon ay matagal na napatulala lang sa pagkakaupo sa couch. At kahit noong mahiga na siya sa kama ay hindi pa rin niya magawang ipikit ang mga mata. Tila nararamdaman pa rin niya ang halik at haplos ni Aki. Lord, ano ba itong napasukan ko? Pagising ni Claire kinabukasan, napasukan niya sa breakfast room na nagkakape si Aki. Tumayo agad ito pagkakita sa kanya at saka sinalubong siya ng halik sa pisngi. Nagulat siya pero mabilis naman siyang nakabawi mula sa kabiglaan. Wala naman si Tita Lucila, sabi niya. So what? Hindi ko na ba pwedeng halikan ang fiancé ko kapag kaming dalawa lang? Nakataas ang isang kilay na sabi nito habang inaalalayan siya sa pag-upo sa bakanteng silya sa tabi nito. Tinaasan din niya ito ng isang kilay pero hindi na siya nagkomento. Naguguluhan talaga siya sa inaakto ng lalaki mula pa kagabi. Hindi ako papasok sa office ngayon. Okay, magtataksi na lang ako paalis. Why would you do that? Nakakunot noong tanong nito. Sabi mo hindi ka papasok, di ba? Oo, hindi ako papasok sa opisina dahil sasama ako sa iyo sa Marikina. Napamulagat siya. Bakit? Gusto kong makita si Totoy. Casual na saad nito. Talaga? Sigurado ka? Oo naman. Bakit? Mukha ba akong hindi seryoso? Pero bakit? Anong bakit? Gusto ko siyang makita. Nakita ko na ang pamangkin mo pero si Totoy hindi pa. Sasagutin niya sana ang sinabi nito nang biglang sumulpot ang tiyahin nito. Good morning guys! Bati nito. Good morning tita! Magkasabay na tugon nila ni Aki. I have a plan. Why don't we go to Caramoan Island this weekend? Para maasikaso ko na ang paglilipat ng papeles sa pangalan mo Aki. Para mapasa iyo na ang property roon. Alam kong noon ka pa atat doon. Sumigla agad ang mukha ni Aki. Talaga? Oo, so, how about Friday next week? Hanggang Sunday tayo roon. Kailangang sabihan mo ang staff mo, Zebby. Mawawala ka ng 2 araw. I'm sure hindi naman nila pababayaan ang shop mo. Hindi siya nakatugon. Sinalo siya ni Aki. Sure tita, akong bahala. Kung kinakailangan kargahin ko ang isang ito papunta sa airport, gagawin ko. Hindi pwedeng hindi natin siya kasama. Good. Hindi na siya nakakontra pa. Ipinirada ni Aki ang kotse nito sa tapat ng bahay ng tiya Gina ni Claire. Pagkababa nila ay lumapit agad sa kanila ang kanyang ama mula sa kampanteng pagkakaupo sa kawayang upuan sa labas ng bahay. Aba nga naman Claire! Ikaw pala ang sakay sa kotseng yan! Nakangising sa lubong nito. Pinigil niya ang paghulagpos ng inis sa kanyang ama. Sino ba yung kasama mo Claire? Napipilitang ipinakilala niya si Aki dito. Si Aki tay, kaibigan ko. Aki, ang tatay ko. Inilahad ni Aki ang kamay sa tatay niya. Kumusta po? Lumuwang ang pagkangisi ng tatay niya. Mabuti naman Aki. Mabuti at napadalaw ka rito sa amin. Mabuti pa siguro. Chat muna tayo habang nagkikwentuhan. Umiinom ka ba ng gin? Hindi kami magtatagal tay. Maagap na sabi niya. Susunduin lang namin si Totoy, may lakad pa kami. Abay magtagal naman kayo kahit 1 oras man lang dito para makakwentuhan ko itong si Aki. Sa ibang araw na lang ho siguro sir, sabi ni Aki. Sabay dukot ng pera sa bulsa at iniabot iyon sa tatay niya. 1,000 piso iyon. Eto ho, pambili ng gin. Yayain nyo na lang ho ang mga kaibigan ninyo. Next time, sisiguruhin ko makakainuman ko na kayo. Wow! Ayos ito iho! Okay ka ha? Hindi mailarawan ang tuwa sa mukha nito. Napapailing na pumasok na siya sa loob ng bahay kasunod ang binata. Naabutan nilang naglalaro sa sala si Totoy. Agad na yumakap ito sa kanya nang makita siya. Ito ang anak ko Aki, sabi niya rito. Toy, si Tito Aki. Ngumiti ito.
titig na titig sa paslit. Gwapong bata. Hello, Totoy. Hello po. Kiming tugon ng anak niya. Ngumiti si Aki pagkatapos tapunan ng tingin ang hawak na toy car ni Totoy. Gusto mo ba ng malaking kotse, Totoy? Iyong mas malaki riyan sa toy mo? Opo! Mabilis na sagot ng kanyang anak. Nangislap pa ang mga mata sa tuwa. Well, bibili tayo mamaya ng ganoon. Aki! Saway niya rito. Shh! Huwag ka nang kumontra. Nasaan ba ang tita mo? Ipakilala mo na ako, tapos magpaalam ka na at nang makarami tayo. Napailing na lang siya at saka tinawag ang tiyahin. Pagkagaling sa bahay ng tiya Gina ni Claire ay dumiretso sila ni Aki at Totoy sa SM. Dinala sila ng binata sa Toy Kingdom at hindi lang tambuhalang toy car ang binili nito para sa anak niya. Namili rin ito ng robot at kung ano-ano pa. Sa labis na tuwa ng anak niya. Okay ba ang toys mo? Saan mo naman gustong kumain ngayon? Tanong ni Aki nang palabas na sila ng store. Jollibee! Okay, Jollibee tayo. Walang sabi-sabing kinarga nito ang anak niya at isinakay ang huli sa mga balikat nito hanggang sa makarating sila sa Jollibee. Hindi maipaliwanag ni Claire ang nararamdaman habang bitbit ang mga pinamili nila at nakasunod ang tingin sa dalawa. Kung ibang tao siguro ang makakakita, ay iisipin na para silang isang happy family. Si Aki ang ama ni Totoy. Napailing siya at dagling sinaway ang sarili. Huwag kang ngang mangarap, Claire. Sa mga sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pagiging extra sweet kay Claire ni Aki. Halos ito na ang naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. Pagkatapos kumain, niyayaya pa siya nito ng magpahangin sa veranda. Magkatabi silang mauupo sa divan at magkukwento ito tungkol sa childhood experiences nito. Ang buhay nito noong nakatira ito at ang pamilya nito sa Japan at kung paano nagkakilala ang mga magulang nito. Minsan ay naiikwento rin nito ang tungkol sa mga babaeng nagdahan sa buhay niya. At ngayong nagsawa ka na kay Marie, sino naman ang susunod? Biro niya rito. Ikaw. Nakangising tugon nito. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Kung makangisi ka para ang ganda-ganda ng ngipin mo. Hoy ha, huwag kang sobrang dikit sa akin. Baka mabokya ang alindog mo sa akin. Napailing ito sabay akbay sa kanya. Huwag kang magsalita ng tapos, baka ka makapos. Hindi pa pumapalya itong alindog ko. Nakangising sabi nito kapag kuwan ay sumeryoso ito. You're very special to me now, Claire. A warm puddle of goo seemed to flood her chest. Biglang tumahip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala namang special guy sa buhay mo ngayon, di ba? Walang nanliligaw sa'yo? Umiling siya. Wala. Wish ko lang. So, okay kung ganoon. Wala pala magiging problema sa atin kung sakali. Napatitig siya rito. Alam mo, Aki, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa mga sinasabi mo. Imposible na maging espesyal ako sa buhay mo. I mean, bakit ako pa? Isa akong dalagang ina. Pobre ako. Jologs. In short, hindi bagay sa isang Aki Matsunaga na konyo na taga-Dasma. Gusto mo yatang tapalan ko ng halik ang bunganga mo, iha. Aki? Nakangising tumayo ito. Tara na sa itaas, it's bedtime. Napailing siya. Nagpagiya na lang siya paakyat sa hagdanan. Nang buksan nito ang pinto sa silid nito para makapasok siya, nagulat siya nang bigla siyang hapitin nito sa baywang. Aki! Let me kiss you bago ako lumipat sa napakalungkot na kwarto sa kabila. Pagkasabi niyon ay yumuko ito and claimed her lips. Good night, honey. Napakurap siya nang sumara ang pinto. Napatitig siya roon. Good night, honey. Pabulong na tugon niya. I love you. Dugtong niya. Sabay napapikit at napasandal sa nakapinid na pinto. Hindi nakaramdam ng pagod si Claire mula sa mahabang biyahe dahil nag-enjoy siya ng labis.
Nang makarating sila sa vacation house ni Tita Lucille roon, hindi matapos-tapos ang paghanga niya sa paligid. Picture perfect ang lugar. Nasa tabing dagat ang bahay na iyon na napapalibutan ng mga nagtataasang puno ng niyog. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Aki sa kanya. Tumango siya. Ang ganda. Parang hindi na ako makapaghintay na maligo sa dagat. Inakbayan siya nito. Magpahinga muna tayo at baka mapaspa tayo. Speaking of pahinga, mauuna na akong matulog at sumasakit na ang likod ko. Sabi ni Tita Lucille. Badrayuma, nakabungis-ngis na sabi ni Aki. Pinanlisikan ni Tita Lucille ng mga mata ang pamangkin bago uli nagsalita. Mamayang hapon ay darating ang abogado ko. Magpipirmahan kami. Gusto ko nang matapos ito bago pa tayo bumalik sa Metro Manila. Sure tita, manginig-ginig pa. Ani Aki. Dalawa lang ang silid doon kaya magkasama sila ni Aki sa isa. Nasa plane pa lang sila ay alam na niya iyon dahil binulungan na siya nito. Patutulugin mo ba ako sa sahig hanggang Sunday? Tinawanan niya ito. Ano ka ba? Share na lang tayo sa kama. Pero paano kung manggapang ako sa kalaliman ng gabi? Subukan mo lang. Humaba ang nguso nito. Halatang nagpapakyut. He was crazy. And she loved all the craziness in him. Sa pagdaan ng mga araw, ay lalo siyang nahuhulog dito. Hindi niya alam kung makakaahon pa siya sa pagkahulog na iyon kapag natapos na ang pantasyang iyon sa buhay niya. Sa ngayon, hahayaan na lang muna niya ang sariling mahulog ng mahulog. Hinahaponan pa, nakapaligo sa dagat sina Claire at Aki, kasama si Tita Lucille. Inabot sila ng hanggang alas 7 ng gabi. Kung hindi pa dumating ang abogado ni Tita Lucille, hindi pa sila aahon mula sa dagat. Doon nag-dinner ang abogado. Pagkatapos kumain, ay walang kuskus balungos na pumirma sa mga dokumento si Tita Lucille. Tahimik lang na nakamasid si Claire sa mga ito. Alien ang pakiramdam sa nangyayari. Hay, ang mga mayayaman nga naman. Nang si Aki na ang pipirma, ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Masaya siya dahil napunta na rito ang property na pinagnanasaan nito. Pero mas malaking bahagi niya ang nalulungkot. Ngayong nakuha na nito ang gusto nito mula sa tiyahin nito, ibig sabihin ay kasunod na nitong paplanuhin ang paghihiwalay nila. Kapag dumating ang pagkakataong iyon, kakayanin kaya niya ang sakit? Kakayanin kaya niyang mabuhay uli ng normal kapag wala na si Aki sa buhay niya for good? Gaano katagal siya magluluksa sa pagkasawi ng puso niya? Nang makaalis ang abogado, ay muling nagyaya si Aki na maligo sa dagat. Inabot sila ng hanggang alas 10 doon. Nang mapagod ay pumasok na sila sa bahay. Nauna siyang mag-shower. Nang pareho na silang presko, na-magnify ang pakiramdam niya sa tensyong kumakain sa puso niya kanina mula pa sa pag-anticipate ng sleeping arrangement nila. Nakaupo sila sa gilid ng kama at panay ang sulyap nila sa isa't isa. Hindi niya alam kung ano na ang susunod na mangyayari. At talagang umaasa ka na may mangyayari? Asa ka pa talaga, Claire? Kapag kuwan ay tila hindi na nakatiis ang binata. Umusod ito para makalapit ng husto sa kanya. Walang imik na hinawakan siya nito sa braso. With such fierce longing in his eyes. Aki, ano ba ang dapat niyang sabihin? Kaya ba niyang aminin na katulad ng nakikita niya sa mga mata nito ang nararamdaman niya? At maaaring higit pa roon, na mahal niya ito? Do you want me to, Claire? Tila nag-aalin lang ang tanong nito. Dahan-dahan siyang tumango. Ayaw na niyang magpakipot. Whatever will be, will be. Bahala na bukas. Rumehistro ang galak sa gwapong mukha nito nang tumango siya. Pagkatapos ay nanunuksong humaplos sa kanyang mga labi ang isang daliri nito. Napalunok siya hanggang sa dahan-dahan ang yumuko ito. She waited helplessly for his lips. Hinalikan siya nito na para bang matagal na panahon itong nanabik sa kanya.
Bumuka agad ang bibig niya at tinugon ang halik nito. "Claire," he whispered hoarsely. Napayakap siya sa baywang nito. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang kamay nito patungo sa kanyang dibdib. Dahilan upang lalong humigpit ang pagkakayakap niya rito habang patuloy ito sa paghalik sa kanya. "I want you so much, Claire." Hindi na siya tumutol nang dahan-dahang ihiga siya nito sa kama. Alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari at nakahanda siya roon. Sa isang kisap mata ay kapwa wala na silang mga saplot. Mahinang dumadaing ito habang pinaglalakbay ang mga labi sa kanyang kahubdan. "Claire," sabi nito na waring humihingi ng permiso na tuklasin pa ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Bilang tugon, yumakap siya ng mahigpit dito at marahang ibinuka ang mga hita. Para kay Claire, ang naganap sa kanila ni Aki ay isa sa iilang pinakamasasayang sandali sa buhay niya. Sabay nilang narating ang paraiso, isang bagay na hindi nagawa ng unang lalaki sa buhay niya. Nang humupa ang emosyon nila, ay kapwa sila walang imik at parehong nakatitig sa kisame. Maya-maya ay naramdaman niyang bahagyang tumagilid ito paharap sa kanya. Hinawakan nito ang isang umbok ng dibdib niya. "Anong iniisip mo?" tanong nito. Sinalubong niya ang titig nito at saka pilit ng ngumiti. "Masaya ako para sa iyo, Aki." Nagsalubong ang magagandang mga kilay nito. "For what?" "Napunta na sa iyo ang vacation house na ito na matagal mo nang inaasam-asam. Diba? Mission accomplished tayo." Bumuntong hininga ito. "Hindi ito ang inaasahan kong sasabihin mo sa akin. Not this property, but what just happened between us." Matagal bago siya nakasagot. "Ano ba ang dapat kong sabihin?" "Well, nag-enjoy rin ako. Thank you." "Ganoon? Nag-enjoy lang ba ang pwede mong sabihin?" Iritadong wika nito. Napalingon siya rito. Hindi alintana ang kahubdan. "Ano bang gusto mong sabihin ko? May dapat pa ba akong pwedeng sabihin bukod doon?" "Well, pwede mo akong bulahin na kaya mo ibinigay ang sarili mo sa akin ay dahil mahal mo na ako. Matutuwa ako kahit hindi iyon totoo." Tumawa siya ng mapakla. "Bakit ko naman gagawin yon? Para maging katawa-tawa sa'yo? Bakit ka magiging katawa-tawa? Ibig bang sabihin, magiging katawa-tawa rin ako kapag sinabi kong mahal kita?" Napamaang siya. "Oh, di natameme ka. Your image haunts my nights, follows me all day. Mahal kita. Is that funny?" Sarkastikong tura nito. Hindi pa rin siya nakaimik ni gaputok. "Huwag mo akong tatanungin kung kailan at kung paano ko nalaman dahil honestly, hindi ko rin alam. Basta ang importante, I can say it with a clean conscience. Mahal kita. I've never been this happy with anyone before. That's how I knew you were different." Nakanganga pa rin siya. Matagal bago niya nagawang magsalita. "Seryoso ka ba?" tanong niya. Gusto niyang kutusan ang sarili nang bigla siyang pumiyok. Hinawakan siya nito sa mga balikat. "Listen, mahal kita. Mahal na mahal. At para patunayan ko iyon sa'yo, pakakasalan kita. For real. At aariin kong tunay na anak si Totoy. Ia-adapt ko siya para madala niya ang pangalan ko. Kailangan din ni Totoy ng ama Claire. At kahit sa sandaling pagsasama namin, paggaan agad ang loob ko sa kanya." Napakurap-kurap siya. "Sabihin mong hindi pa naginip ito, Aki. Kurutin mo ako." Kinurot nga siya nito sa pisngi, dahilan para mapag-ibig siya. "You're so cute. Wait, this will help you." Sabi nito, sabay kabig sa kanya at hinalikan siya ng mariin sa mga labi. Matagal bago nito pinutol ang halik na iyon. Convinced? Hindi pa rin siya makahuma. "Pero paano si Tita Lucille at ang mga magulang mo? Siguradong hindi nila matatanggap ang sinungaling na tulad ko. Wala akong maipagmamalaki sa pamilya mo.
Baka isipin nila na, shh, mahal ka ng pamilya ko. I'm sure, maiintindihan nila kapag nagpaliwanag tayo ng maayos. Now, will you please say you love me too? Sawa na akong mag-presume. Masyado na ako nakakapalan sa mukha ko sa pag-iisip na mahal mo rin ako. Gusto ko ng kumpirmasyon. I love you, Aki. Napapangiting pahayag niya, may luha sa mga mata. And I love you too. I love you like I've never loved anyone before and I will never love this way again. Now, you may kiss the bride. Gulat na napalingon sila sa pinanggagalingan ng boses. Nakita nila si Tita Lucille na nakatayo sa may pinto na hindi nila namalayang nakabukas na pala. Nakapamaywang ito. You have a lot of explaining to do, liars. Lalo ka na, Aki. Napakamot si Aki. Tita, save it. Anang tiyahin nito na itinaas pa ang dalawang kamay. Ituloy niyo ang ginagawa ninyo. You just made me realize something important. I have to call my darling. Lumabas na ito ng silid at hindi na naisara ang pinto sa pagmamadali. Nagkatinginan na lang sila. Kapwa may kontentong ngiti sa mga labi. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.